wala akong hanap buhay. Umaasa lang ako. Umaasa lang din ako sa tulong. Ang sabi Ayun niya. yun. Yan nga pa sabi niya. Ate Mayor na sana wag na itong maulit. Sabi ko naman nga, gano'n na. Oo. Hindi na yan mauulit kung hindi ka uulit. Pambihira. Pambihirang kondisyon pala yan, Naimer na. Hindi na mauulit yung away ninyo sa kondisyon, hindi na siya uulit. Ay, pambihira. Ikaw talaga. Alam mo, mag-breakfast ka na, hindi ka pa nagbe-breakfast. Hindi naman ako. Ayun, nagsasaing na si Naimer na. Opo. Subscribe to my channel. Good morning mga katuwang. Napakalakas po ng ulan ngayon. Kahapon, pupunta sana ako rito. Pagkatapos po ng live natin, nakapag-promise kasi ako dun sa anak ni Ate Elsa na pupunta ako kasi may usapan kami ni Ate Elsa kasama yung karpintero para ma-repair po natin yung kanyang kusina at makapagsimula na po siya sa kanyang munting negosyo o hanap buhay, mga katuwang. Problema kahapon na masama yung ating pakiramdam, no? At ngayon naman, papunta tayo. Eto, grabe po ang ulan. Madilim po yung paligid namin dito sa sobrang ulan po, mga katuwang. Iwan tayo ng motor dito sa chapel ni Pastora Brenda. Hindi kasi natin ito pwedeng dalhin dito ang motor natin. Pagka maulan, madulas tong lugar na to. Ilang beses na po kaming natumba rito. Nasemplang, mga katuwang. Ngayong umaga makakausap natin yung karpintero. Malayo-layo nga lang ito mula dun sa labasan sa chapel po ni Pastora Brenda. Mga nasa 1 kilometro lalakarin natin. Okay lang yun. May kaputi naman tayo, may payong pa. Kaputi natin, pang itaas lang. Kaya yung short natin, basang-basa eh. Oh. May payong pa tayo para sa cellphone. Kasi pag nabasa yung cellphone natin, delikadong masira na naman ito, mga katawan. Kaya kahiram tayo ng payong doon sa nasa chapel po ni Pastora Brenda. Bukas na yung pintuan ni Naimer na. Ayan. Ano kaya nangyari na rito? Alam ko, okay na eh. Doon sa vlog ni JM, Tagapay Vlog, mukhang nagkabayaran na doon sa utang eh. Yan, bukas ang pintuan eh. Ni Naimer na. Oh, Naimer na! Kumusta kayo? Bigyan natin ng tinapay dito. Nag-almusal na kayo? Good morning! Oh. Namamasyal. Hindi ako namamasyal lang. Bakit daw ako? Ay, hindi na. Basang-basa ako. Babasa yung ano mo, bahay mo. Ha? Hindi na. Dito lang ako. Ha? Nagsasayin ko ako. Minsan ako ng panin. Ay, okay. Sandali. Meron ako dito tinapay. Hati kayo dito. Oh. Kunin mo itong tinapay, yung isang balot dyan. Kunin mo. Yan. Kunin mo yan. Yung isang balot. Tig-isa kayo dyan ni Ate Elsa. Kunin mo isang balot. Yan, tama-tama. Pang almusal mo. O, kumusta na kayo? Okay na kayo? Kaayos na kayo? Wala nang away? Binayagan na po yung utang niya. Oo. Ang naalaman ko po, ang nagbayad po, si Sir Ferg. Okay. Upo tayo doon. Dito lang ako sa labasan. Yan. Dito lang ako sa pintuan at basang-basa ako. Madumi pa yung paa ko, maputik. Oh. Yan, okay na dyan. Sandali ha. Pakihawak nga ako. May hawak akong payong eh. Saglit na. Usap muna kami ni Naimer na. Madalian po, mga katuwang.
Kahiram akong payong doon sa ano, sa nasa chapel ni Pastora Brenda doon sa mga bata. Katuwa naman, okay na pala kayo. Pakihawak tong. Yan. Okay naman ako. Ha? Okay naman ako. Okay na kayo. Opo. So, wag na mag-away. Alam mo, ang pera nakukuha yan, pero yung magandang pagsasamahan, pagka nasira yan, mahirap nang maibalik yan ng Opo. para yung ano, Opo, para yung ang bote na may nabasag, mabuo mo man, may garat na, no? Kaya mahirap. Ang ano ko nga, ang sabi nga po nila dyan sa akin sa chat, ano yun, nanay yun, ano na yan, pera na yan. Sabi ko, Dito na oo. pakit, para naman. Sabi ko, oo, nandun na ako, pera lang yan. Pero, Oo. sana naman Lagay ko dito. sana naman kako, maunawaan naman din ninyo ako. Oo. Ako din ay nangangailangan din ng pera. Alam niyo naman, wala naman akong hanap buhay. Sabi Walang ko, mapagkukunan. opo. Sana naman kako, naunawaan din ninyo ako. Ako din po ay nangangailangan ng pera dahil yung dito ko ano mapangangailangan ko sa bahay ay katulad ng ano ng pang-ulam, mabili akong ulam, mabili akong gatas. Saka siyempre, dun sa kagustuhan mo na makaipon ka ng pera Opo, yun para nga po. ma-repair tong bahay nyo. Opo. Lalo ngayon, tag-ulan na tayo, no? Opo. Talagang medyo Ako magkakahirapan po na tayo. talaga, nagpupursige talaga po ako na yung challenge sa akin ni Sir Perds, gusto ko po talagang maipakita sa kanya na ang tawag Kaya dito. mo. Opo. Okay. Opo. Pero siyempre, wag nang maulit yung nangyari kasi alam mo, Nanay Mirna, Sabi ko nga po kay walang ibang tutulong sa iyo na agad-agad, no? Yung mga kapatid mo malalayo, yung ibang kamag-anak mo malalayo, samantalang si Ate Elsa nandyan lang. At nag-usap nga po kami kumbaga, nung magkasundo kami. oo. Ang sabi niya sa akin na Ate Mirna, sana wag na itong maulit. Sabi ko, ang sabi ko sa kanya, hindi na ito maulit kung hindi ka uulit. Kung hindi ka uulit. Hindi na ito mauulit kung hindi ka uulit. Ay sabi niya sa akin, Ibig mong sabihin, hindi na maulit yung away ninyo kung hindi na mangungutang. Si Ate Elsa, nakuha niyo ang punto nakuha ko. ko. May tama ako. Pabihira ka, Nanay Mirna. Opo, So ano yun sabi naman. ni Ate Elsa nung sinabi mong hindi na tayo mag-aaway kung hindi mo na uulitin yung ginawa mong pangungutang sa akin. Ganun ba yun? Ganun nga po yun. Wag sana lang nga daw po, wag nang maulit. Sabi ko, ay hindi na yun nauulit. Kung hindi ka nauulit. Ang sabi niya sa akin, mauulit pa daw. Kasi nga raw, pag gipitan niya ako, sa iyo ako tatakbo. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit ba? Milyonarya ba ako? Na para palaging... ay, sino bang nagsasabi sa iyo? Sino bang nagsabi sa iyo ng milyonarya ka? Ay, bakit ako ang anuhan Takbuhan. ninyo? Ang puntahan ninyo para utangan ng pera. Kasi nga, kamag-anak ka siyempre. Alam niya na Alam. meron ka. Alam Oo. niyo naman, wala akong hanap buhay. Alam niyo, wala akong hanap buhay. Umaasa lang ako. Umaasa lang din ako sa tulong. Ang sabi Ayun niya. yun. Yan nga po ang sabi niya. Ate Mirna, sana wag na itong maulit. Ang sabi ko naman nga, gano'n na. Oo. Hindi na yan mauulit kung hindi ka uulit. Pambihira. Pambihirang kondisyon pala yan, Nanay Mirna. Hindi na mauulit yung away ninyo sa kondisyon, hindi na siya uulit. Ay, pambihira. Ikaw talaga. Alam mo, mag-breakfast ka na, hindi ka pa nag-breakfast. Hindi mo na ako. Ayun, nagsasaing na si Nanay Mirna. Opo, Alam mo yung pagka ganitong napakaulan, malamig ang panahon, madalas, yung breakfast natin, ginagawa nating pananghalian, di ba? Sabi nga po, meron daw ngayon low pressure. Meron, may bagyo tayo, si Crising. Oo, may bagyo tayo ngayon, si Sabi ko, Crising. sana naman wag, hindi na mali kung ulan-ulan, wag na lang yung Huwag naman yung lakas ng hangin. malakas. Ano? Sabi Tama, kong gano'n. tama. Okay, sige.
Maraming salamat. Okay na pala kayo, ha? Ako, ayos na na Bati po. na kayo. Opo. Oo. Tapos, Oo. And, yun nga. okay naman na po. Hindi naman na kami. Ha? Hindi naman na po kami. Hindi na. Hindi na nagkaayos na Oo. kami. Kaayos na kayo. Okay na, Opo. okay na. Opo. Okay, very good. Okay na po. Yun. Okay yun. Nakabayad na. Oo. Sabi ko, yun lang naman ang inaantay ko. Bayad. Yung mabayaran yung utang Ilang buwan ko. ba bago nakabayad si Ate Elsa? Mula po yun ng June. June. July pa lang naman ngayon. Ilang linggo, ilang araw. Ano na po, may gitnang mag-isang buwan na. Isang buwan na. July, ano pa po yun, June pa yun eh. June, July nga ngayon. Ay di, ano na nga po. July, ano ngayon? Kalahatian pa lang. Di, malapit na nga po mag-isang buwan. Ikaw talaga. Sige na, mag-almusal ka na. Hindi ka pa nag-aalmusal. Ikaw talaga na yun. Pasensya kaya ninang sa akin. Okay lang. Naintindihan kita. Tingnan namin na Myrna. Sige, punta na ako doon kay Ate Elsa. May usapan kami noon eh. Kasi ngayong araw, mag-usap kami ng karpintero doon sa kanyang dirty kitchen para makapagsimula na rin siya ng kanyang hanap buhay. Tawag dyan, ano yata siya eh. Magluluto ng mga ulam-ulam. Breakfast sa umaga, ulam sa tanghali, tapos merienda sa hapon. Bala po siya noon. Kaya Ngayon nga, desisyon niya yun magganon siya. Nasa kanya po yun. Tama, Hindi naman tama. po ako nakikialam dun sa ganyan na hanap buhay niya. Mabuti nga po yung maghanap buhay siya para hindi na po siya Mangutang. 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 Oh. Kita ko si Lola Carmen ng isang araw naglalako ng candies. Nakita ko, nadaanan ko doon sa may labasan nitong barangay na to. Naglalako nung daladalang mga gawa na candies, no? Si Lola Carmen. Sabi nga po niya, hanggang kaya ko pa, magawa pa ako. Kaya nga. Tama ka kayo. Sige. Para umano ka. Tama. Meron kang income. Yes, tama. May tubo-tubo ka. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, hindi makakaipon ka dahil may tubo-tubo ka. Oo. Ay, hindi ako nag-iipon kasi yung inaano ko sa mga apo ko. Ano daw? Sa mga apo daw po niya. Sabihin, hindi pala para sa kanya yung kanyang hanap buhay, kundi para sa mga apo niya. Ganon? Yes. Yung mga tulong ng mga sponsors, kaya pala pansin ko madaling maubos kay Lola Carmen. So yung mga apo niya, kabahagi nun. Yes. May mga magulang naman yun, di ba? Mahirap na lang po magsalita. Paano mo nalaman? Baka sabihin Paano mo nalaman yun? Napansin ko nga minsan, nung pumunta ako dyan, dumaan ako sa chapel ni Pastora Brenda, may dalawa siyang apo na nandyan. Yung malalaki na. Okay. Yan daw po ang niya, yung makatulong sa mga apo. Sa bagay po, hindi naman masama. Hindi masama yun. Kasi yung pamilya, mga anak niya, mahihirap din eh. Yung mga apo niya, laging inaalala ni Lola Carmen. Mapagmahal sa apo itong si Lola Carmen. Opo. Kahit sa mga anak niya, kahit ganun ang kalagayan niya, tila napabayaan na siya ng pamilya, ng mga anak niya. Pero yung mga anak niya, hindi nakakalimutan ni Lola Carmen. No? Hindi ko naman po siya, din. Proud din po ako sa kanya kasi inaano niya yung mga apo niya. Yes, kahit ganun siya, ganun hirap ang buhay niya, tanda na siya, hirap na hirap talaga. Gusto pa rin niya pong makatulong. Gusto pa rin niya makatulong sa pamilya niya, sa mga anak niya, sa mga apo niya. No? Kahit tila hindi na siya, parang hindi na siya napansin, no? Di ba? Mabuti nga po at yung... May mga sponsor na tumutulong kay Lola Tsaka Carmen. po, siya, okay naman po siya dyan kay Pastora Brenda. Yes, oo. May libre higaan, libre tulugan, libre kain din naman siya dyan kay Pastora Brenda. Napakabait na si Pastora Brenda. Yun lang yung kanyang chapel ay nagmistulang bahay ampunan, no? Oo nga po. Yung nagmistulang bahay ampunan. Sabi ko nga po, chapel hindi na ito church. Sabi ko nga po, hindi na ito church, ampunan na ito. Oo nga, dami niyang mga ampon, ano? Diyan sa chapel. Yung pong mga dyan sa kanya, mga nakatira dyan sa kanya, ang magulang, yung may pong mga bata ama, ka na nakatira, parang nasa abroad yung nanay. yung pong tatay nila, Iniwan ay yung mga na po,
nag-abroad na walang balikan. Okay, namatay. Opo. Okay. Tapos yung nanay nila, Nag-abroad. nasa abroad talaga, nagtatrabaho para sa Tapos kanila. may mga ibang bata pa akong nakita dyan. Para sa kanila. O kaya ang alam ko, si Pastora Brenda, laging maraming sinaing dyan. Para kung may pupunta kakain, may makakain. Opo. Ano? O, alis Pag na ako. may- Ha? Opo. Pag mayroong darating na pwede pinakakain niya po, okay naman po si Pastora Brenda. Oo. Wala naman po akong masasabi sa kanya. So okay na kayo ha, ni Ate Elsa ha? Hindi na kayo mag-away. Si Pastora nga po, nagpapasalamat ako dahil si Pastora po parang naano ko na po maging kapatid na po siya. Dahil nga po wala akong kapatid na na babae, patay na. Bali para siya po ang nakaanohan ko ng Sabi ko nga sa Sunday, di ba meron kayong prayer meeting dyan sa Sunday? Sabi ko nga, makikiusap ako kay Pastora Brenda na i-pray over kayong dalawa ni Ate Elsa dyan sa chapel para ano't ano man, mabasbasan ba, no? Kayong dalawa. Payag ka nun? okay i-pray naman po. over kayo. Okay ni naman po Pastora ninyo Brenda. sa akin. Walang Alam mo, kapag bawat isa sa atin ay tawag doon na kumbaga parang nasa ilalim tayo ng umbrella, no? Kasi nasa taas natin si Lord, tapos tayo nasa ibaba niya. Kapag tayo ay lagi niyang nasa sakluban ba ang tawag doon, ibig sabihin tayo ay nasa tamang daan, di ba? Tayo ay ginagabayan, binibigyan ng patnubay, kaya hindi tayo maliligaw sa lahat ng ating mga desisyon, sa lahat ng ating ginagawa, laging may gabay niya tayo, di ba? Lahat po ng natatanggap kong biyaya, pinapasalamat ko po yan sa Panginoon Diyos dahil po kung hindi po sa gabay niya, tsaka sa mga tumutulong po sa akin, ewan ko po kung saan ako ngayon Yes, tama ka dyan, Nanay Mirna. Huwag kang makakalimot yung mga taong nakatulong sa iyo, yung mga taong ginamit ng Diyos para ikaw ay tulungan nung panahon na ikaw talaga ay lugmok masyado sa kahirapan ng buhay, no? Huwag mo silang kalilimutan kahit ba hindi ka na nila naalala. Sabi mo nga, hindi ka na nila naalala. Huwag mo pa rin silang kalilimutan. Kasi naging bahagi din sila ng buhay mo. Lalo na nung panahon na talagang gipit na gipit ka. Di ba? May ano po, andyan po sila na sa akin, nakatulong. Huwag mong kalilimutan si Kuya Bal Matubang. Yes. Sana yan. And then yung mga ninong at ninang, yung mga kumare ko sa kasal ninyo. Yung mga dahilan kung bakit yung kasal ninyo naging bonggang-bongga, no? Sabi ko nga po yung mga sponsor ko kay Kuya Bal, kahit hindi na po sila, siguro po kaya hindi sila nagpaparamdam sa akin kasi nga po hindi na nila ako nakikita sa hindi na po nila ako nakikita sa video, kaya po siguro hindi na nila ako naaalaan. Sabihin wala nakakapansin sa video natin. Walang nakakakita sa video natin, sa vlog natin, ano? Siguro po. Kaya hindi ka nakikita. Sabi ko nga po, napakarami kong sponsor nung araw. Kaya nga. Totoo po ninang marami po. Dami talaga. Bongga nga yung kasal ninyo eh. Hindi nga ako makapaniwala eh. Bonggang-bongga, dami mong taga-suporta noon, di ba? Daming nagmamahal sa inyo ni Tay Tomas noon. Siya nga pala, maiba ko ng usapan. Nung madalaw ko si Tay Tomas, nangangamoy na yung sinaing mo na yun. Nang madalaw ko si Tay Tomas doon sa kanyang napakagandang bahay, no? Nabanggit ko sa kanya, Tay Tomas, kung sakasakali si Nay Mirna, iba-iba na yung bahay niya at kumbaga, hirap na siya. Pwede ba ako pansamantala mag-stay muna dito? Si Nay Mirna, okay naman daw niya, okay naman sa kanya. Okay naman daw. Okay naman daw sa kanya. Ikaw, totoo ba yan? Wala ba yun, walang ba yan, halong kaanuhan? Halong biro. Walang halong biro. Pero ang sabi ni Tay Tomas, pwede daw, pero hindi naman daw dapat pansamantala lang. Pansamantala lang. Ayaw daw niyang pansamantala.
hindi ko naman po pangarap na magpasamantagal. Dahil ako po talaga gusto ko yung Sariling may bahay. sarili talaga. Ayun. Yun po talaga. No, pero okay sa'yo yun. Temporarily No. kung sakasakali. At Pangsamantala. siguro po, bakasyon lang. Mga ilang araw. Opo, Mga ilang buwan. mga mabarang bakasyon lang, gano'n, Pwede. mga isang buwan, ganyan, pwede. Okay. Siguro po. okay naman yung isang buwan na yan. Di ba? Opo. Okay. 30 days lang naman yun eh. Opo. Ano? Opo, Okay. pwede yun. Mm. Para ko kumustahin ko siya. Oo. Dahil kahit pa paano, Pinagsamahan din naman kayo. opo, yan, ganun yun. Oo. Kaya, ako sa, ko pa rin po. Kung ganun po ang kanyang, Mahal mo pa rin. Kanyang Mahal mo pa rin si Tay Tomas. sa ngayon, Nino, parang nabura na. Burado na. Burado na sa isip at puso mo. Si Tay Tomas, gano'n? Nandiyan pang yung alaala ko dahil yan. Oo. Pero sabihin niyo po yung Yung nararamdaman mo, yung burado na po. wala na yun. Okay. Wala na po. Naka-move on ka na. Nakamove on ako. Ganun talaga. Kumbaga kayo yung pinagtagpo pero hindi itinadhana. Ano? Ay, sige na, Mirna. Ingat ka ha. Salamat po Ninang Son Oo. sa Oo. sa tinapay na Oo. binigay niyo po. Oo. May mensahe ka kay Tay Tomas. Tatay Tomas, ito nanonood ka ngayon. Yung yung sabi ni Ninong na kung kinausap ka na kung pwede akong umano dyan sa iyo, payag ka naman pala. Pero pansamantala lang. Okay lang naman din sa akin yung pansamantala, hindi pansamantagalan. Yung bakasyon lang ba, ganun. Kasi gusto ko rin na berbisitahin ka, makumusta ka, kasi pinagsamahan naman tayo, di ba? Kaya kung okay sa iyo na gano'n na bakasyon, ko sa iyo, mapunta ko sa iyo, bibisitahin kita. Okay ba 'yon? Wow. Ganun yun lang po. Ay kay sa aking hipag, kung nanonood ka, ang yung away natin, sabagay hindi naman yun away. Kung sa lang yun, yung bali parang nagkaanuhan lang po kami dahil nga doon sa utang. sa utang, opo. Ay yung okay na sa akin yon, ulit tayo, magkabati ulit tayo dahil wala naman ibang magdadamayan kundi tayong pamilya ang magdadamayan. Kaya pakiusap ko sa iyo na ang sabi mo sa akin, wag nang maulit yun. Hindi na yun maulit kung hindi ka magpapaulit. Kung hindi ka mag-uulit. Kasi alam mo naman baga, sabi ko sa iyo, sa ngayon, hindi talaga ako nagpapautang kasi ako talaga ay nag-iipon talaga ako ng 10,000. Kasi nga doon sa challenge ni Sir Perds, ay gusto ko ay pakita ko kay Sir Perds na yung challenge niya sa akin nakaya kong gampanan. Yan lang po. Thank you for watching.